Higit pong 800,000 bariles ng dagdag na langis mula sa Russia at Singapore ang dumating sa Pilipinas. Ayon po sa Energy Department, 700,000 barrels ng krudo ang dumating galing sa Russia. Ayon po sa tracking sa barko na naghatid ng langis, Lunes pa ho daw dumating sa bansa ang oil tanker mula sa Russia at Petron ang consignee po nito. Ilang araw po lamang yan matapos nga pong sabihin ng DOE na nakikipag-usap ang pamahalaan sa mga Russian firm para po sa pagbili ng krudo sa kanila. May dumating din po na humigit kumulang na 142,000 barrels ng diesel sa Luzon. Binili ho ito ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Philippine National Oil Corporation sa isa pong Singaporean trader. Ayon po sa pamahalaan, unang batch pa lamang daw ito dahil patuloy pa po sila nakipagdialogo sa ilang mga bansa na posibleng pagkunan po ng supply ng karagdagang langis. Ipinagmalaki naman po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 100% Filipino gas discovery sa Cabago 3 well sa bahagi po yan ng Malampaya Gas Field. Ayon po sa Pangulong Marcos, kaya nitong mag-supply ng natural gas kahit pa araw-araw. Sa gitna po ng gulo sa Middle East, target nitong bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Bukod pa po dyan, ayon din sa Pangulong Marcos, mas mura ang kinuhang natural o naturang gas sa Malampaya Gas Field. 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour lang kasi ang galing sa Malampaya kumpara po yan sa 10 pesos and 30 centavos kapag ito po'y imported. Ayan pong isyong yan ay hindi po din ganong kabilis, no? Discovery and development. Doon magkakatalo, maaari po may nakita ka ngayon source, pero how do you develop that and turn that into actual fuel? Yan po, it will take some time. Samantala po naman, nagbanta po ang Amerika na lalo pong pupulbusin ang Iran kung hindi ito makikipagnegosasyon para nga sa usapang pangkapayapaan. Ayon po na naman dito po kay Donald Trump, gumugulong na ang dialogo ng dalawang bansa pero paulit-ulit ding pinabubulaanan ng Iran ang nasabing peace talks, sabay giit na wala silang balak makipag-usap sa mga Amerikano. Ayon sa Iran, handa silang tuldukan ang gera pero sa kanilang sariling kondisyon. Gusto rin nilang pagbayarin ng Amerika at Israel sa tinamong pinsala ng kanilang bansa. Pero habang nagtatalo po sila sa peace talks, tinatangkaho naman ni Trump na kubkubin ang Kurd Island sa Strait of Hormuz. Kaya lalong pinaigting ng Iran ang military operation nila sa rehiyon. Nagrereklamo naman po ang ilang tsuper na hindi pa rin nakakakuha ng 5,000 pisong ayuda. Galing po yan sa DSWD. Sa Quezon City, inaabot ng 1 oras ang pila sa bigayan ng ayuda. Pero sa 30,000 qualified makakuha ng ayuda, meron pa ring mga nawala sa master list kaya hindi nabigyan ng cash aid. Nilinaw naman po ng DSWD na magkakaroon ng special payout para sa mga tsuper na hindi nabigyan ng tulong. Pero sa kabila po nito, nagkasapa rin ng tigil pasada ang ilang transport group na hindi na kinakaya ang pagsipa ng presyo ng krudo. Sa unang araw po ng tigil pasada kahapon, sumama ang mga tsuper ng jeep, TNVS, taxi at motorcycle taxi drivers. Pare-pareho ang kanilang panawagan na ibasura ang oil deregulation law at suspindihin na ang VAT at excise tax sa langis. Ngayong araw po mga kapatid, tuloy pa rin ang tigil pasada. Plano ng grupo naman na magdaos ng rally sa Welcome Rotonda sa Quezon City mamayang hapon. Nanawagan po naman ang mga tsuper na bumaba na sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin sa gitna pa rin po ng problema sa supply ng langis sa bansa. Bunsod nga ng gera sa gitnang silangan na sinimulan po ni Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa grupong Manibela, tila mas inuuna pa raw po ng kalihim ang kapakanan ng mga oil company imbis na ang mga apektadong driver. Dahil sa parang mas pinakikinggan daw ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis kaysa sa mga tsuper. Agad namang dumipensa po ang Malacanang sa mga bumabatikos kay Garin. Hindi raw nakikita ng publiko ang trabahong ginagawa ng Department of Energy. Kung tutusin nga daw po si Garin daw ngayon ang pinakaabalang kalihim dahil sa problema sa supply ng langis. Sa iba pang balita, handa naman ang Office of the Ombudsman na ilabas po ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng pagpapasabina ng House Justice Committee sa Ombudsman para maisumite ang ilang kopya ng SALN ng bise para sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Balak namang dumulog ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema para muling questionin ang pagdinig.
Ang tingin po ng legal team ni VP Sara, lumalampas na ang komite sa kanilang mandato sa impeachment proceedings. Kinwestiyon din nila ang pagpapasabpina sa ilang dokumento para mabusisi sa impeachment hearing. And that goes beyond the evaluation of the complaint, di ba? Yan nga sinasabi natin. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon maghahanap tayo in the hope, no, and I have to emphasize this, in the hope that there is something incriminating that will somehow come out. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Sinuspindi po naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Electricity Spot Market o WESM, bunsod po ng banta ng enerhiya. Opo, banta ho sa enerhiya. Kung saan po naman ang pinag-uusapan dito ay problema sa supply at presyuhan ng kuryente sa merkado. Ang WESM ang tumatayong stock market o bilihan po ng kuryente kung saan nakabase ang presyo nito sa supply at demand ng kuryente sa bansa. Ayon po sa ERC, lolobo ang presyo po ng kuryente sa WESM dahil nga sa epekto po ng gera kung hindi makikialam ang gobyerno. Dahil dito isinuspindi nila ang operasyon ng WESM para magtakda muna ng Modified Administered Pricing Mechanism, kung saan po ERC ang magtatakda po naman ng fixed na presyo ng kuryente na ilalako ng mga generation company o planta ng kuryente. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang sobra-sobrang pagtataas po ng kuryente nang hindi naman nalulugi ang mga generation company. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa